tingnan nyo yung data natin, di ba? The system that was implemented in the past administration at sa current system in this current administration. Makikita nyo, yung 16 to 22, ang daming operation. Pero yung drugs confiscated, napakakonti. Crime lab data yan. Hindi po pwedeng baguhin yan. Hindi. Yung previous anti-drug war, operations at patayan lang ang focus. Wala dun sa confiscation. Di ba? Ito, talagang yan. Paninindigan ko yan ng aking retirement pay. Kung hindi ko sugal, pataya ko retirement pay ko dyan. Kung busisiin na ang data niyan. Pustahan daw. Retirement pay daw. May kakasamang pulis. Retirement pay din dapat ang pupusta. Pero mga kotsero, hindi naman malayo sa katotohanan niya. Nakakatawa nga ito isa nag-comment. Anong epektibo? May nahuli na ba kayong mga adik o kriminal? Sagutin mo, General, maski anong pangbubudol nyo sa presscon, wala nang Pilipinong naniniwala sa administratong iso. Ito, walang period. Dahil sa kapalpakan na to, walang legacy, dumami ang adik, dumami ang krimin. Malaking problema sa kinakaharap ngayon sa Supreme Court, BISCAM o BISCAM. GAA, PhilHealth Transferring Funds, PhilHealth Zero Subsidy, mahal lahat ng bilihin, tuloy, bumagsak. Wala, lahat kayo, ito sa inyo. Galit si Kuya. Galitin pa natin lalo, sana makarating to kay Kuya. Kasi mga kotsero, it is easily verifiable naman. Mga kotsero, by the way, this is the legitimate Facebook page of PIDEA. Yung nila, yung mga parang pang press nila, press releases. PIDEA top stories, yan talaga yun. Nagulat kasi ako dito sa sinabi ni General Torre. It is rare na meron kang miyembro ng PNP na magsasalita tungkol sa drug war. Bihira ho yun. Kaya nagulat ako nung nagsalita si General Torre tungkol dito. Natawa ako nung nag-comment ng ganito si General Torre. Pero ipapakita ko sa inyo yung balita. Ito yung balita. CIDG Police Director Major General Nicolas Torre III naniniwalang mas epektibo ang kampanya kontra illegal na droga ngayong Marcos administration kumpara noong nakaraang administrasyon. Bumibira na rin si General Torre kay Digonggong. Panoorin natin kung ano yung sinabi niya. Tingnan nyo yung data natin, di ba? The system that was implemented in the past administration at sa current system in this current administration. Makikita nyo, yung 16 to 22, ang daming operation. Pero yung drugs confiscated, napakakonti. Crime lab data yan. Hindi po pwedeng baguhin yan. Hindi. Yung previous anti-drug war, operations at patayan lang ang focus. Wala dun sa confiscation. Di ba? Ito, talagang yan. Paninindigan ko yan ng aking retirement pay. Kung hindi totoo yan. Pataya ko retirement pay ko dyan. Kung busisiin na ang data niyan. Tingnan nyo yung data natin. Di ba? The system that was implemented in the past administration at sa current system in this current administration. Makikita nyo, yung 16 to 22, ang daming operation. Pero yung drugs confiscated, napakakonti. Crime lab data yan. Hindi po pwedeng baguhin yan. Hindi. Yung previous anti-drug war, operations at patayan lang ang focus. Wala dun sa confiscation. Di ba? Ito, talagang yan. Paninindigan ko yan ng aking retirement pay. Kung hindi totoo yan. Pataya ko retirement pay ko dyan. Kung busisiin na ang data niyan. Pustahan daw. Retirement pay daw. May kakasamang pulis. Retirement pay din dapat ang pupusta. Pero mga kotsero, hindi naman malayo sa katotohanan niya. Nakakatawa nga ito isa nag-comment. Anong epektibo? May nahuli na ba kayong mga adik o kriminal? Sagutin mo, General, maski anong pangbubudol nyo sa presscon, wala nang Pilipinong naniniwala sa administratong iso. Ito, walang period. Dahil sa kapalpakan na to, walang legacy, dumami ang adik, dumami ang krimin. Malaking problema sa kinakaharap ngayon sa Supreme Court, BISCAM o BISCAM. GAA, PhilHealth Transferring Funds, PhilHealth Zero Subsidy, mahal lahat ng bilihin, tuloy, bumagsak. Wala, lahat kayo, ito sa inyo. Galit si Kuya. Galitin pa natin lalo, sana makarating to kay Kuya. Kasi mga kotsero, it is easily verifiable naman. Puntahan natin yung mga numero. Current to ito yung latest from PIDEA. Mga kotsero, by the way, this is the legitimate Facebook page of PIDEA. Yung nila, yung mga parang pang press nila, press releases. PIDEA top stories, yan talaga yun. Sa 2 taon ni PBBM, 2.5 years. Kasi isang full year ng 2023, isang full year ng 2024, isang half year ng 2022.
So, 2.5 years. Sa 2.5 years, mga Kojero, ang take o yung nakumpiska na total na halaga ng droga ay nasa 56.37 billion. 56.37 billion pesos na halaga ng droga ang nasabat ng di ko alam kung kasama yung PNP, yung PIDEG dyan, yung PNP Drug Enforcement Group. Pero ito yung numero na inilabas ng PIDEA. So let's assume na kasama din dyan yung PIDEG. Hindi naman pwedeng PIDEA lang lahat yan. So 56.37 billion pesos. Total take from July 1, 2022 to January 31, 2025. Meaning meron kang 2.5 years. Total number of operations ay 97,406 anti-drug operations conducted. Wala pang 100. 2 taon? Wala pa 100. Ano ba yan? Konti ang operations. Nakakainis. Bakit ang konti? Di ba? Mas marami kay Digong. Oo, kay Duterte marami talaga, guys. Yung 6 na taon niya, marami. From July 1, 2016 to May 31, 2022, total number of anti-illegal drug operations conducted is 239,218. Ang dami, di ba? Lampas doble ng sa Marcos administration. So, totoo na doon. Sa anggulo na yon, mga Kochero, sa anggulo ng total number of operations, mas marami ho talaga na operation si Digonggong. Ayan, hindi ko pala nakita kanina, hindi niyo sinasabi. Ayan, 239,218 anti-illegal drugs operations conducted. Ayan, ng Duterte yan July 1, 2016 to May 31, 2022. Ayan kita niyo yan hindi ho sa akin galing yan. Galing ho naman ito yung dating press outlet ng PIDEA. Yan yung Real Numbers PH. So marami, di ba? Marami silang operations na ginawa. From 2016 hanggang 2022. Tapos, so kay PBBM, ilan lang? 97,000 lang. Pero i-debunk natin yung sinabi na walang nahuli daw. Sabi kasi nitong nag-comment, may nahuli na ba kayong mga adik o kriminal? Sagutin mo, General, maski anong pangbubudol nyo sa press con, wala nang Pilipino maniniwala sa administrator dahil sa kapalpakan na to, walang legacy, dumami ang adik, dumami ang kriminal. Ilan na yung nahuli? Sagutin natin yung tanong niya. 131,578. Total number of arrested drug personalities. From July 1, 2022 to January 31, 2025. Noong panahon ni Digong, 345,216. Ang malala, mga Kochero, ito sa seized. Total value of seized drugs, CPEX, and laboratory equipment. 56.37 billion sa 2.5 years. Ilan ba yung kay Digong? 89.79 billion. Meaning, divide natin sa 6. 14 billion per year. Ang layo. Ang Marcos administration, per year, sa 2.5 years. Per year, ang huli nila ay total amount of 22 billion 548,000. A million. 22 billion 548 million. Total value. Divided by 2.5 kasi. Kasi di ba? Bakit 2.5? Baka may mga magdududa. Bakit daw 2.5? Half a year of 2022, full year of 2023, full year of 2024. So 2.5. Ang total number ng huli ay 56.37 divided by 2.5, it is 22.5 billion pesos per year. Kay Rodrigo Duterte, mga Kochero, 89.79 billion. Ang taas. Mas mataas nga naman sa Marcos administration. Total, 6 years. 89.79 divided by 6 years. Full 6 years is 14.965. Sa isang taon, 14.9 million lang per year. Mas maraming huli ang Marcos administration kaysa sa Duterte administration. 22 billion compared to 14 billion, guys. Ang layo ng diferensya. Ang nakakaano dito, mga Kochero, ang nakaka-disappoint pa dito, mga Kochero, si Digong ang may war on drugs. Siya yung may war on drugs na pumapatay ng addict. Siya yung may war on drugs na pumapatay ng pusher. Siya yung may war on drugs na pumapatay ng drug lord. Pero kung titignan mo, tama nga si General Torre. Mas maraming operations nung panahon ni Digong, pero konti ang huli. Pero ngayon, sa PBBM administration, relatively konti ang, hindi naman nagkakalayo kasi halos pareho lang. Ang difference lang nila is 5,000 sa operation. Relatively the same number of operations per year. Pero mas malaki yung take. Mas maraming huli. Anong diferensya? Ako, mga Kochero, I'd like to posit a theory. Theory lang naman. Pero itong aking theory ay kinuha ko sa sinabi ni Congressman Ako. Meron akong theory. And my theory is because Rodrigo Duterte did not really intend to stop the flow of drugs. Hindi niya talaga pinlano na pigilan ng droga sa Pilipinas. Ang plano talaga niya is to establish his
its own grand criminal enterprise. Hindi ho sa akin ang galing. Hindi ho sa akin ang galing yung ganong idea. Pero, I would take it and run that idea. Bakit? It's feasible. Posible kasi. Ito yun. Tayo ay nabudol. House panel uncovers grand criminal enterprise behind Duterte drug war. Yan ang sinabi ni Congressman Acop.